Ang programang ito ay rated PSG. Pareho silang gunggong. Maaring may masiselang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror, at droga na hindi angkop sa mga snowflakes. Viewer discretion is advised. Napanood mo yun, yung ano na yun? Yung plastic. Ginagaling. Ang galing nun, no? Oy, kumusta? Welcome nga pala para sa Norem Podcast kung saan Norem lang kami gustong pag-usapan. Dahil never nawalan. Kami nga pala yung stupid source. Stupid source ba o stupid host na natin? Go. Pero tingnan, pangatawa na natin yun. Stupid source? Kami nga pala yung stupid source. Ang pangalan ko ay Raf. Ako naman si CS. At again, podcast na to ay podcast ng dalawang stand-up comedy buddies na ngayon ay magbibigay ng mga napaka-sensible na payo. Yung, alam mo yan, yung kailangan mo magbayad para makuha yung mga ganitong klaseng payo. Kasi, episode na to, balik kami sa dalawa lang kami magbibigay ng walang kwentang payo na kung tawagin namin ay stupid source. Yun. Ang goal ng podcast na to or ng stupid source ay magbigay ng mga walang kwentang payo. At pasamain ang loob ng ating letters. Kaya pag nakatulong man kami, mission failed. Yun na ang boses mo. Mission failed. Meron ba tayong letter sender pare? Meron. Basahin ko na ba? Or kaya for the last time, a class pasok. Stupid source! Pahingin responding. Stupid! Talaga mapipilito na. Sige. Palitan na natin. Sige. Ano? Bakit for the last time yung ano? And we're back. Bakit for the last time? Kasi feeling ko at some point pag nagkaroon ng konting notoriety itong notoriety. Spell. Sumikat ng konti yung podcast natin makakarating kay Aklas. Manghihingi siya ng royalties, pre. Tama. Hindi naman tayo kumikita. Wala kaming ibabayad sa iyo, Aklas. Pero ano yung tropa din ni Monja. Hindi naman tropa pero nakakasama niya dati sa mga colleague ganun. Event ganun. Si Monja kailan ba pupunta? Sabi ko nga sa kanya siya lang. Ikaw lang hinihintay. Puro siya parinig. Ikaw lang hinihintay namin. Kasi may mga gig din siya. Tsaka may gout siya ngayon. Hindi makapaglakad. So na lang kaya pakantahin natin. No? Bigyan na natin siya ng royalty. Ng isang case ng beer. Hindi ata umiinom yun. Ayun, sige. Isang litrong tubig. Sige, magbigay ka naman ng ganito. Putangin na mo. Ang hirap mong kausap, pre. Ito na. Basahin natin ng letter sender galing kay Sam. Kay Lucas. Kay Lucas. Hindi ba ko na nga yung pangalan eh. Ito galing kay Sam. Hi mga stupid source, need advice. Pumunta kami sa bar ng mga tropa ko tapos yung ex ko binugbog ako. Sinutok ako sa pulsa pa nga. I didn't do Muay Thai for nothing. Ganun pa yun, no? Dito na. Si Sam, sabi niya, hi, stupid source. Nag-share yung girlfriend ko na every time na lumalabas kami, nakikita niya daw yung mata ko na tumitingin sa magaganda. May ganun. Quotation marks. Na nakakasalubong namin or nakakasabay sa jeep. Medyo nahirapan ako kasi di naman ako tumitingin intentionally. Alangan pumingit ako, diba? Para walang makitang iba. And pangalawa, parang siya pa unang nakakakita ng magaganda. I'm not sure if insecure ba siya or need na ba naming bawasan ng paglabas. Haha. How do I handle this in a nice way? 3 years in a relationship, both 26 years old. More powers to stupid source. More power, pre. Ay, nakasulat to. Hindi natin papakita sa video. Nakasulat. More power daw eh. Ayan. Initial thoughts. Sa akin yung... Tumitingin ka ba? Ako, tumitingin naman.
Parang may hesitation sa'yo. Napapatingin mo. Palagi. Pag may maganda. Pag may maganda. Siyempre, mapapatingin ka talaga. Kahit naman pangit, mapapatingin ka eh. Oo nga, no? Ang mahirap ng pag sinundan mo ng tingin, no? Yun nga, yung pangalawang tingin. Tsaka, yung intuition, pero sige, yun lang. Normal lang yun ang initial thoughts. Ako, ano lang yun eh. Kasi, alam ko nakikita ko ni Ali na gano'n eh, pero hindi niya na lang din pinapansin. Kasi tinitingnan mo, isipin mo, halimbawa, nakakita ka ng babae sobrang iksi ng short, so, kita ko yung kuyo ko. Mapapatingin ka eh. Pero, kung susundan mo ng tingin, siguro doon magkakaroon ng problema. Naalala ko nung college kami. Kami yung mga barkada. Sila Jose Carla. Si Aldi kasi ano yun eh. Palaging, iba yung barkada niya nung college eh. Pero bakit baka nag-explain? Baka kasi nakikinig siya eh. Pero kami, si Jose yung yung notorious sa ganun eh. Ang ginagawa namin, kasi may mga upuan or may bench malapit sa exit ng college namin dati. Tapos nakatambay kami dun. Tapos ang purpose lang talaga namin, tara tingin tayong babae. Uy? Tingin tayong chicks. Ginawa niyo pastime yun. Alam mo yun, pumapatay lang kami ng oras. Kaya, yun yung parang punta kami dun sa entrance ng school. Tapos nakaupo lang kami, tumitingin lang kami ng mga babae. Sabi, ganda na ito, agad. Tapos minsan, chismisan na rin. Naririnig niya? Hindi naman. Kami lang, ganun. Kasi meron akong ganyan nung college. Hindi ako yung mga kaklase ko okay lang naman eh. Hindi ako. Kwento lang sa akin to eh. Parang dalawang lalaki nakatambay dun sa may hagdan. Hindi ako yung isa, narinig ko lang. Sabi nung isa, ang ganda niya, no? Ang lapit. Ang kapal na mukha. Nakakaya para sa babae, siguro. Tapos mayroon pa kami nung college, yung tropa nga namin nila, Christian. Mga B-boys kasi tawag eh. Walang ibig sabihin yung B-boys. Ewan ko saan nila kinuha. Breakdancer natin mo. Pero walang ibig sabihin yung B namin. Nagtatanong yung kaklase namin, ano ibig sabihin ng B-boys? Bala na kayo. Ano gusto niyo? Basta yun. Tapos marami kami. Si Kuya Noel yan. 3 o'clock. Yung uso din sa amin yung gano'n. AM o PM? Oo nga, ba't di namin naisip? Paggabi eh. Kuya Noel, 6 o'clock. Wag mamaya ka nung tumingin. Ay, yung mga ganyan nga, no? Alam mo yung pag sinabi mo 6 o'clock, di nasa likod mo yun. Tapos mag-general ka, tingin ka, kunwari titignan mo yung buong, siya lang naman talaga yung, alam mo, iikot mo yung buong ulo mo, kunwari, ano ba yun, may term yun eh. Yung titignan mo yung buong likod mo, para hindi halata. Tapos, ano mo siya ng tingin, ganun. May mga moves pa ako dati. Pag naglalakad ako. Tapos parang ganda gusto ko malaman kung maganda yung babae. Ganun. Kasi alam mo, may stat nga yun eh, na nabasa ko dati na parang, let's say, 50% ng buhay ng lalaki tumitingin sa babae. Ganun. So, hindi ko nakikitaan ng masama yung pagtingin at pag-appreciate sa babae. Magkakaroon ng problema pag ina-actionan mo na. Alam mo yun, yung sinusundan mo. Ganun. Pag nagda-drive ka. Oo, ma-aksidente kayo. Eyes on the road. Kasi merong ganyan na kaya tapusin mo muna para yung kwento ko. Tapos dati pag yung sinusundan ko, pag naglalakad, tapos gusto ko malaman kung maganda yung babae, maglalakad ako mabilis. Overtaken ko siya. Tapos pag nakalayo na ako konti, kunyari magsi-cellphone ako. Tapos titignan ako. Pag dumaan siya, titignan ko. Tapos sasabihin ko, ay pangit. Sayang effort sabi. Pero hindi. Ano siya eh. Yun nga, parang, ano ba yung kwento ko? Nakalimutan ko na. Pero, parang sinabi din dati na normal sa lalaki na tumingin, biological instinct ng mga lalaki. Na tumingin sa mga curves ng babae. Talaga? Sa curves talaga? Sa curve. Yung, halimbawa, malaking boobs, yung curve ng Kasi indication yun na mature enough na yung babae to reproduce. Parang ganun. Parang, yun yung instinct ng lalaki na bilang nasa DNA pala natin. Bilang living things. Bilang mammal na Pero ang problema, meron kang iniisip. Iba yung pag-iisip ng tao. So, ang problema, kapag sinundan mo na ng tingin, tapos yung nag-act ka na. Stinok mo. Yun yung problema. Pero ang tingin lang,
ano lang yan. Wala rin nung nakikitang masama eh. Ang mahirap, alam mo, nung pandemic, kasi nakamask lahat, di mo na alam kung sino yung maganda. Kaya, nung pandemic, natuto akong mag-appreciate ng mata. Parang na-realize ko ng pandemic, ang dami pa ng babaeng maganda yung mata. Sabi. Kasi yun lang yung nakikita mo. Pero, pag nagtanggal ng mask, pango, gano'n. Yung mga, na-appreciate mo pa rin. Hindi na. Ang ganda ng mata mo. Hindi kasi may gano'n naalala ko kumakain kami sa Unli Wings ni Alin. Tapos may kasabayan kami kumakain. Ang ganda ng mata niya. Tapos iniisip ko, siguro maganda yung mukha nito. Tapos nung kakain na tinanggal niya, ay pangit, sabi ko. Pero ang ganda ng mata. So yun yung conclusion ko ng pandemic. Ang daming magandang mata na babae. Tsaka malaki ang ambag ng mata sa sa itsura ng tao. Ganun. Hindi ba kayo nag-uusap ni ate tungkol sa, kunyari may nakita kayong magandang babae. Ganda naman nito. Siya yung madalas nagsasabi ng Ikaw hindi ka nag-uumpisa ng gano'n? Hindi. Tsaka pag sinasabi niyang ang ganda ni yung artista ganyan. Hindi ako nagagandahan. May mga ganun kasi hindi ako nagagandahan. Wow, pogi Pero hindi, kasi may sarili naman akong preference. Preference. Sabi ko, ikaw maganda. Parang tanga to. Sexy pa. Pero yun, mga ganun. Siya nga yung nagsasabi ng ganun. Ang sexy ni bawat ni Erich Gonzalez. Tapos pag may nakakita kami sa mall, ang ganda ng babae. Hindi ko napansin. Siya yung palaging ganun. Kasi ako yung ganun. Tapos sinasabi ko kay Ali. Tapos, nag-agree naman siya palagi. Pag wala, ewan ko kung okay lang sa, feeling ko okay na sa kanya yun. Basta walang yung walang iniisip na, alam niyang hindi bastos yung iniisip mo. Na-appreciate mo lang yung beauty nung tao. Oo nga, pag hinuhubaran mo na sa isip mo. Ayun, isa pa yun. Normal na tumingin sa sa babae, pero huwag ka na mag-catcall. Tapos pag tinitigan mo ng mga 3 seconds, 5 seconds, hindi na ba yun, na yun? Manyakis na yun. Yung pag tinitignan mo yung babae tapos hinihimas-himas mo yung titi mo. Iba na yun. Parang yung joke ni Mac Navarez. Ayoko sabihin dito. Ba't mo pa binanggit? Para panoorin niyo siya. Para panoorin niyo siya sa mga show. Maganda yung joke na yun. May nabasa ako noon. Actually, schoolmate ko to. Sobrang sexy na nag-ano yun eh. OnlyFans. I wish. Nagmo-model siya sa mga, yung mga Globe, yung girl, yung, basta yung model, alam mo yan? Market, yung namimigay na flyer. Promo girl? Promo girl. Basta sexy siya. Tapos, nag-post siya nun sa Facebook na may lalaki daw na nagtatanong ng direction sa kanya, parang huminto sa kanya. Tapos, nagtatanong ng direction. Tapos, nung nasabi niya na yung direction, sabi niya, parang kinakausap pa rin siya. Tapos pag silip niya, nagja-joke doon sa loob. Tapos pinicturean niya syempre yung plaka, yung mga ganun. Anong offense yun? May ba yan? May acts of lasciviousness. Ang tawag? Acts of lasciviousness. Ang tawag dun? Anong ibig sabihin nun? Magpapakita na indecent Parang ganun. Yun ang pangihipo, ganun yata yun. Paano pag nag-judge lang from a distance? Ganun din yata. Kasi public scandal na rin yun. Ayun. Pwede siyang makasuhan ng, ayun nga. Hindi ko alam kung under siya ng VAUSI, pero hindi ko naman alam yung batas-batas na yan. Basta yun. Tapos pag yung mga bastos may catcalling, pwede na rin daw kasuhan. Alam ko yun. Yung kaya pa yun eh. Sino ba nang Risa Ontiveros natin? Ay, meron pang isa yung video sa YouTube reel. Yung sumakay ng elevator yung babae. Sa ibang bansa yun. Nakatalikod. Tapos bigla nakita sa camera. Hindi naman nakikita yung lalaki pero may tumalsik na ganun. Igogo. Oo. Kaya siguro nilabas yung video kasi nakita ng babae pagdating sa room niya sa hotel na may malagkit ganun. Tapos tingin yung CCTV. Bigla may tumalsik. Grabe naman ng mga lalaki na yun. Anong end goal mo? Yung halimbawa yung nagpapakita ng titi sa bus, yung Paskong-Pasko. Ay, pakita ba talaga siya? Oo, yata. Nakita ba? Kasi kasi sinusubukan kong gawa ng joke yun. Tapos, naghahanap ako ng mga video sa internet na kita talaga yung edits. Wala akong makita. Tapos na. Video na hindi ko alam kung wala mo pinapakita yung titi mo. Pasko. Sa bus din. Pero meron akong nakasama sa training na ganyan. Siya? Na sa bus yung... Wait na, may tanong pala ako.
anong end goal mo? Kung magpapakita ka ng titi sa bus, maglalagay ka ng titi sa balikat ganun, anong inaasahan mo mangyari? Di ba scandal? Inaasahan mong magustuhan nung babae yung makikita Paano niya. magugustuhan ng babae yun? High risk, high return. High risk, high reward. High reward pala. Ayan. Oo nga, no? Para isusugal na niya. Hmm. Kung makita to. Pero, ang hirap din kasi. Sa tingin mo, may tama sa ulo yung mga, may diferensya sa ulo yung mga gumagawa nun. Alam ko, nagpa-function ka bilang tao, pero yung, alam mo, may part ng brain mo na sinasabing, labas mo kayong titi mo. May mental yun eh. Yung exhibitionist, mga ganun. Diba? May mental, siya. Mental tama. Parang ganun. Kaya dapat, hindi ko alam kung paano ginagamot yung ganun. Or, tulad ng mga nagpapakita ng edit sa bus. Yung mga babae. Kahit mga babae, may mga ganun eh. Diba? Yung halimbawa yung mga tao na pedophile. Hindi naman nila pinili na magkagusto sa mga bata. Pero ganun na wire yung utak nila. Alam mo yun? Siguro yung mga saint daw, yung mga may alam nilang naaaraw sila sa mga bata pero hindi sila nag-aak. Alam lang nila. Alam mo yun? Sila yung totoong MVP kasi hindi sila kahit alam nilang ganung wired yung utak nila. Baka may problema na nga, tama. May problema na sa utak yung mga chemicals na pumipigil sa mo. Sa mga hindi magandang gagawin mo. Sira na, parang ganun. Hindi na nagpo-produce ng mga tamang Tsaka nagsasatisfy sila sa ganun. Yung iba. Kapag may nakakakita sa kanilang, iwa-watch lang sila. Ganun. Iwa-watch. Papanoorin. Iwa-watch? Iwa-watch. Parang ganun, nasasatisfy ata sila dun. Kasi may isa sa favorite beat ko ni Louis C.K. Yung pedophile joke niya sa SNL. Na pag naghahanap ako ng inspiration, dalawa yung pinapanood kong video. Pero para hindi na lumayo. Yung beat niya tungkol sa pedophile. Na walang greater walang worst life available para sa tao pag nahuli kang child molester, parang ganun. Ulit? Puro high risk. But they still do it. Gumagano siya. Parang siguro it must be really good. Gumagano. Basta ang ganda. Sinisira ko yung beat niya eh. Pero sobrang ganda ng beat na yan. Tapos niya, hinalintulad niya sa chocolate. Na halimbawa lang M&M. Favorite yung M&M. Kain ako ng kain ng M&M. Ganun. Pero pag sinabi nila sa akin na ikukulong ako pag kumain ako ng M&M, right there and then ititigil ko. So yung pagdating sa yun nga tinulad niya sa pedophile. Nyari ka nag-child molest ka. Tapos pag bigla mo nalaman, ikukulong ka pag nalaman na child molester ka. 'Di ba ititigil mo? Pero sila hindi nila tinitigil. Kaya sabi niya, you can only surmise that it must be really good. Basta maganda. SNL subawang panahon. So parang mali lang siya kasi dahil may batas, parang ganun. Hindi siya morally pare. Sa panahon natin ngayon kasi kaya nga, ayun. So parang hindi, yun lang yung pagkakaintindi ko dun sa dun sa joke. Pero joke yun eh. Nag-ano lang siya compare. Meron pang isang joke sa ganyan. Itutuloy mo ba? Hindi ko na alam yun. Hindi ko na itutuloy yung joke. Okay na ako dun. Pero di ba? Kasi titigil nila kasi makukulong sila. Pero hindi? Ginagawa pa rin nila. Kaya nga sabi niya, it must be really good. Parang ganyan. Basta yung aganda yung juxtaposition niya sa chocolate tsaka sa mga pedophile. Pero hindi ko pero si Louis C.K. yun alam mo, he can get away with yung types of jokes but as long as it's funny. Yun kasi yung nakakatawa. So, joke nga siya no? Meron pang isang joke yata. Parang ganyan din. Sa grapes naman. Tsaka sa wine. Sa wine. Water and wine. Pedophilia pa rin to. Oo. Yung isang joke ng isang comedian. Sino to? Hindi ko alam. Parang
ano pa lang din siya. Rising sa Reels. Nakalimutan ko na. Pero yung dati daw, pag bata ka, subukan kong alalahanin. Yan. Nung dati, uminom ka ng tubig lang. Tapos nung tumanda ka na, nag-18 ka na, wine na. Pero gusto ko pa rin ng tubig. Parang ikinonect niya dun sa mga Hindi ba si Louis C.K. pa rin yan? Siya ba yan? Hindi, matangkad siya na O baka nga siya. Basta yun. Yun yung joke niya. Parang narinig ko na yung bit na yun. Pero gusto ko pa rin ng tubig. Pero kung babalik nga tayo, yun sa napunta na tayo sa child molestation. Kaya nga. Hindi namin pinagtatanggal. Hindi, siguro kung may nakikinig naman dito, alam niyo naman bobo kami. Hindi namin sinusubukan bigyan ng sense. Sinusubukan lang namin pag-usapan. In a bobo way. Ayun. Ano ba? Hello. Hihimay ba? Hihimay. Natin. Balikan na natin after 20 minutes. Ayan. Ito na lang. Nahihirapan ako kasi di naman ako tumitingin intentionally. Alam nga pumikit. Sabi niya. Pangalawa, parang siya pa yung una nakakita na magaganda. I'm not sure if insecure ba siya or need na ba naming bawasan ang paglabas. How do I handle this in a nice way? In a nice way? Kung in a nice way, pare, kailangan mo kausapin. Tsaka parinig mo yung episode na to sa girlfriend mo. Kala mo naman sasend mo sa kanya. Ha? Actually, hindi ko alam kung sino Hindi. Nagtago lang siya sa pangalangan Sam. Pero yun, Sam, alam ko nakikinig ka kasi sumulat ka sa amin. Parinig mo tong episode na to. Na normal lang yun. O sige, in a nice way. Yung una sa lahat, yung kung insecure ba yung girlfriend niya, sobrang insecure yung girlfriend niya. Kasi, alam niya rin na maganda. Diba sinabi niya, napapansin niya na alam niyang mas maganda siguro sa kanya yung babae, tapos tinitignan mo. Ganun. Na-insecure siguro. Tapos inisita siya no? Oo, no? Pero ano bang gusto niyang, ang gusto gawin ng girlfriend mo, pumikit ka? Ayun din Parang gago kasi itong tanong na to yun nga, anong gusto mo pipikit ako? Anong hindi na tayo lalabas? Kasi, yung sinasabi mo, hindi mangyayari yan. Titingin ako Or merong mga, hindi ko lang kung saan ko narinig to, na pwede namang, yung babae nagsalita nito na, pwede ka naman tumingin, wag lang papakita sa akin. Wag mo yung papahalata. Lang, mata-mata lang, ganun. Mag-shades ka kasi. Yun, tama. Gandang mag-shades ka. Hindi nakikita yung direction ng mata mo. May dumaan na babae naka-shades ka, tapos pagdaan nyo bigla kang ngumiti. No? Uli pa rin. Pero hindi kulong. O kaya pagdadaan yung babae, italikod mo yung girlfriend mo. Kausapin mo kunwari, ganun. Pero wala walang solusyon dyan. Kasi hindi mo mangyayari yun. Sabi mo kanina, nasa biology, nasa DNA ng lalaki yun So, ibig sabihin, kailangan lang maging mature ng girlfriend mo na hindi siya yung nag-iisang babae sa mundo. Tsaka baka hindi siya maganda. Yun din. Feeling ko pangit siya Pero hindi yun Hindi yun yung... Kasi, alam mo yun, hindi mauubusan ng babaeng mas maganda sa'yo. Sobrang dami. There's always someone, beautiful. Prettier. Beautifuler. Kasi nag-i-English pa Hindi naman tayo. Konyo Konyo? Prettier. Beautifuler. Wala akong nakikitang paraan para itama mo yan. Kasi wala talaga Yun lang, kailangan mong kausapin siguro. O kailangan mong maghanap ng mas mature na babae. Kasi kung sabi mo 3 years na tapos pinag-aawayan yung ganyan. Yung mga ganyang kabullshitan. Ayun nga, tumingin ka na, wag mo na lang ipahalata siguro. Feeling ko si Ali, ganun din. Nakikita niya akong tumitingin pero hindi niya na pinapansin. Kasi naiintindihan niya na there's someone beautifuler. Tingin ko. Kasi mga babae din naman tumitingin sa pogi. Oo nga no? Tanong mo nga yung girlfriend mo kung hindi siya tumitingin sa gwapo. Sabi ko, pag ganito na lang, sabi mo, tama yun kailangan pareho kayo. Pareho kayong hindi titingin. Ganun. Sabi mo, pogi niya, no? Ang ganda ng abs.
Tapos pag sabihin, nga, huli ka, putangin na mo. Ikaw din naman pala eh. Pero, kaya naman eh, kaya. Kaya yung, nagagawa ko yun, yung, hindi na ako, tingin ko rin ikaw, kung hindi ka tumitingin sa chicks. Parang kasi, ayun yun, parang sa pagpapakita ng edits, wala akong parang anong end goal, parang wala namang mangyayari. Parang ganun din, pag tumingin ba ako sa kanya, wala naman mangyayari. Pag sinundan ko ng tingin, wala rin mangyayari. Makuha ko yung pangalan, wala rin mangyayari. Parang impossible task kasi na huwag ka tumingin sa babae. Parang nabobobohan ako dun sa huwag tumingin sa ibang babae. Kasi, para saan pa to? Sa lalaki. For your eyes only. For my eyes only. Hindi, pero, yun nga, parang makita mo lang siya na maganda, yun Huwag mo na lang sundan, huwag mong pakatitigan. Ako ngayon, pag nakakita ko ng babae na maganda, sasabihin ko sa isip ko, ganda niya ito. Tapos mag-move on na ako. Yun, ganyan. Maganda siya. So, kasi alam ko pag punta ko na naman sa susunod na kanto, may maganda na naman na babae. Tapos mag-move on na ako. Ayun, alam mo, hindi kasi maubusan ng magandang babae, mapapatingin ka. Hindi naman masama mag-appreciate. Kasi sa totoo lang, kahit ngayon mga Bex, sinusundan din ako ng tingin eh. Tapos minsan nga, nagka-catcall pa, kuya. Hindi ka lang sinusundan ng tingin. Meron dati. Malagkit. Nakapayong ako. Tapos matangkad kasi yung Bex. Gumano pa siya. Tumatapos. Para makita ako. O diba, nasa ano na eh. Ay kasi nasa DNA, lalaki pa rin yun. Tumitingin pa rin sa na-attract kung saan siya na-attract. Feeling ko pare-pareho lang tayo kahit yung babae, mas magaling lang sila magtago. Tsaka, ano ba? Ayun, kwento ko pala dati. High school ako, yung mga nagda-drive. Kasi meron kaming kasamang mga, sa church pa yun Yung nagda-drive tapos biglang may babae. Lahat sila ganun, titingin na ganun. Hindi ko nagagawa. Yun. Ay, hindi mo ginagawa yun? Hindi. Bakit kaya? Sundan ng tingin na ganun. Yun, kasi wala naman akong mapapalain. Ang weird saka mo hindi wala o baka pwedeng nagmamalinis lang ako. Pwede rin. Pwede rin. Nagsasend ng virtue signal dito sa podcast. Na para kunwari malinis ako ganun. Kunwari ang bait-bait ko. Tapos meron ding, alam ko na kwento ko na yung seminar namin sa church seminar din, yung bouncing back. Yung bawal. Oo, naalala ko na yung sa pastor nyo. Yung kapag nasa US kasi pag may nagja-jogging, tumitingin siya sa kumakalog sa na. dede. Pero yan, yung practice na bounce back. Huwag ko nang tumingin. Pun intended. Pun intended. Oo nga. Ayun. Wala masama ang mag-appreciate ng ganda. Masama ipag nasahan mo, ganun. Ayun nga, yung pag hinuhugaran mo. Thou shall not covet your neighbor's body. Hindi ka rin nanonood ng porn, di ba? Nanonood. Nanonood. Pero hindi, hindi talamak, parang ganun. Talamak. Talamak. Gaano ba kadalas manood ng porn dapat? Pag pumunta ka sa Pornhub, ano isa-search mo? Kung ano lang nandun siguro. Hindi ka nagsa-search? Wala kang, kunyari, blondie, ganun. Hindi. Nung high school ako, blondie yata. MILF nung high school. MILF. Ayun, may time din ako na ganun nung high school ako. Pero nakaano ako na eh. Yung favorite ko yung Japanese eh. Ngayon? Hindi na yung homemade. Homemade pa rin. Pero lately, pag nag-search ako, Japanese or Korean. Maingay ba ang Korean? Maingay daw. Pareho lang at. Annyeonghaseyo. Pero yun. Ano ba? Ang ating masasabi kay Sam? Parang sabi ko na lahat eh. Pero sige, na tayo. Wrap up. Ano nga ulit? Basahin mo nga ulit. Yung niya, huli niyang... Maiksi lang naman yun. Diba? Yung nasa dulo lang. Uy. Narinig ko sa akin. How do I handle this
Not sure if insecure ba siya or need na ba namin bawasan ng paglabas. Kasi how to handle in a nice way. Una sa lahat, insecure siya. Pero, kailangan mo tandaan na lahat naman tayo insecure. Iba-iba lang ng levels, ganun. Siguro kailangan mo alam sa kanya na eto ko alam mo yun, mas magulat kapag sa lalaki na ako tumitingin. Tama. Ang pogi niya. Ang hirap kasi, alam mo, parang napaka-impossible task na sabihin huwag tumingin sa babae. At least pag eto nagbibigay lang ako ng opinion base sa pagkakilala ko sa sarili ko. Kasi pag isang araw, sinabi ni Ali huwag na akong tumingin, ganun. Tangan pa, yun nga, anong gusto mo? Pipikit na lang ako, ganun. Ang labo nun, insecure siya. Tapos yung sa paglabas, parang ang layong, wag na kami lumabas. Ganun. Siguro lumabas kayo pero wag na kayo magkasama. Huwag mo ipakita, tumitingin ka sa iba. Labo no? Pero yan, since, insecure siya, sabihin mo lang na normal yung pagtingin ko, pero sa mata ko, ikaw pa rin ang pinakamaganda. Bula-bulahin mo lang. Boom! Yan, ganun. Tapos wag mo na lang, kung isa kang talamak na tumitingin sa mga babae, bawas-bawasan mo naman. Pwede mo namang pigilan yung mata mo. Pwede ba? Siguro para sa'yo. Siguro pag sa'yo nanggagaling, pwede. Pero hindi kasi tayo lahat wired pare-pareho. Ganyan lang ba? Isa. Halimbawa ako, kunwari lang mahilig ako sa boobs. Yun yung halimbawa nagpapaaraw sa akin. Di ba mapapatingin ka sa boobs kasi yun yung hindi ko alam eh. Pero ang hirap kasi sabihin mo wag nang tumingin. Basta lang, para sa'yo, hindi mo lang hinuhubaran sa isip mo, ganun. Alam mo ba, yung titingin ka tapos mag-move on ka na. Pero yung iniisip mo pa hanggang pag-uwi mo, parang may mali na doon. Yun, mali na. Meron ka ba nakasalubong na bawa, kita mo agad, hindi mo siya tinititigan pero nakikita mo yung cleavage na malaking boobs niya. Tinitingnan mo. Napapatingin ako. Ako kaya kong hindi tumingin. Talaga? Parang sa mukha lang, tas look away na. Pag mababa yung neckline, parang mapapatingin ka lalo na yung may... Sisili. Yan. Lalo na yung mga babae na may mga tattoo sa malapit sa boobs na. Ang nasa isip ko, kaya sila nagpa-tattoo dyan. Kasi, para makita, ganun. Hindi para makita, pero hindi, nung nagpa-tattoo sila dyan, andun na yung mataas na yung chance na titingin yun. Lalo na yung mga ganun. Kasi mapapatingin ka talaga eh. Puta, saan tattoo niya? Uy, may cleavage pala yun. May dalawang tuldok magkaiwalay. Pero yun nga, pag masyadong malapit, parang may intention ka na, hindi intention, pero may, alam mo na, na titingin yung mga babae pag malapit din. Halimbawa sa susunod. Pero sasabihin ng mga feminists, but hindi siya invitation para, yun. Wala naman ako sinabi invitation. Kaya nga, pa rin, alam mo naman. Pero aware sila. Aware sila na yung mga lalo na yung mga mababa yung neckline. Diba? Hindi ko naman sinasabing kasalanan nila, pero parang kasama na yun sa kontrata. Dapat alam na nila yun. Kasi alam nila yun. I'm sure alam nila. Parang sa Naruto, yung may papel na scroll? Hindi, papel na clear na papel. White lang. Hindi mo lang kung saan ka titingin. Pero nilagyan mo ng tuldok. Yun yung focus mo. Parang sa katawan, wala naman dyan. Pero nilagyan mo ng artwork. Diyan na titingin. No? Ayun. So, look away while you can. Hanggat kaya. Sa tingin ko, ikaw kaya mo sabihin yun. Alam mo yun, yung halimbawa yung sobrang obese na tao, sabihin mo sa kanya, magpapahayat ka na lang kasi. Parang mahirap eh. Hindi, mahirap para sa kanya. Or yung addict, huwag ka na kasi mag-drugs. Parang... Hindi ako nagda-drugs. Parang ang nahirap sabihin. Ay, parang ang madaling sabihin. Madaling sabihin. Pero hindi mo alam kung paano wired yung utak nila. Huwag ka na lang kasi mag-drugs. Sasabihin nung sobrang macho na lalaki din sa obese. Mag-diet ka kasi. Pero hindi, mahirap eh. Kasi alam mo yun. Sa madaling sabihin lahat.
Kaya ito ang Norem Podcast, pare, kung saan hindi naman kami madamot sa mga kwento ng child molestation. Kayong alos kayo, no? Rem kami.